Magandang araw po mga kani. Sabi ng anak ko, itapon ko muna ang tsinelas sa basurahan. Acting lang po ito. Ano yung tinapon mo? Chinelas po, sira na. Sira na. Baka pwede pang gawa ng paraan yan. Kaya ito po ang gagawin natin ngayon. Bubuuin natin ang tsinelas na sira na. Kaya tara na mga kani, tingnan natin kung anong sira ng tsinelas. Ang pagkakaalam ko sa tsinelas na ito ay made in China. Imported. Umaangat po yung kanyang strap. Ito pong parehong strap niya ay umangat na. Kaya medyo mahirap itong gawin. Makuha kaya ito sa dikit lamang? Nakapanghihinayang dahil ito po ang paboritong tsinelas ng aking anak. Ang karaniwan pong ginagawa natin dito ay dinidikitan lang natin. Kaya binibili natin yung pinakamatibay na pandikit. Kahit na mahal o mura ang pagkakabili, ay sayang naman. Pero kahit anong dikit mo sa mga tsinelas, nasisira pa rin. Kaya samahan niyo ako mga kahani, tuklasin natin ang katotohanan. Alam niyo po ba na lahat ng pandikit na ang mga tsinelas pala kapag nadikitan ng pandikit at kahit ano pang pandikit, ito ay umaangat din dahil nabibilad sa araw at naiinitan. Kahit sapatos pa yan. Nalulusaw o kung minsan ay lumulutong yung pandikit. Dahilan ito para umangat ang tsinelas, sandals at sapatos. Kaya ito lang ang simpleng payo mga kani. Kapag bibili kayo ng sandals, tsinelas at sapatos, dapat merong mga tahi. At ang matindi pa rito mga kani, kapag tag-ulan, ang mga tsinelas, sandals, sapatos at kapag nabasa tuwing tag-ulan at nababad, ay aangat ito dahil nagsama na yung init at nagsama na yung lamig. Kaya masisira din siya. At mabalik nga pala tayo dito sa tsinelas. Ang gagawin natin dito sa tsinelas ay liliahin natin o kaya kumuha kayo ng kutsilyo na may ngipin para kaskasin lang natin para matanggal yung dumi at pandikit at para lumantad yung bagong goma na siya nating didikitan at para maging madikit. Pero saan ba ginawa ang mga materials na ito? Sapatos, sandals, tsinelas at marami pang iba't ibang imported items. Diba sa ibang bansa katulad ng sa China o kaya sa Amerika, diba malalamig dun? Ang ibig sabihin nun, yung mga ginagawa nila ay para sa malamig na lugar. Pero pag pinunta mo sa mga mainit na bansa katulad ng Pilipinas, Southeast Asia, Middle East at iba pang lugar na mainit, sa Africa at sa lahat ng mainit na bahagi ng mundo, ito ay aangat. Kaya napag-isip-isip ko, para lang ito sa malalamig na lugar. Kaya kayo mga kani, naranasan niyo bang umangat ang sandals, sapatos at tsinelas nyo? At lalo na sa gitna ng okasyon, biglang napigtas o kaya umangat o kaya ay may nabali doon sa tsinelas o sapatos o sa sandals. At pag minsan, pag suswertehin ka pa, naglalakad ka, bigla kang nasiraan ng tsinelas. Kaya bukod sa pandikit, meron akong pabaon sa inyo. Meron tayong paraan para tumibay ang ating mga tsinelas, kaya hindi pa tayo mga nagsisimula mga kani. At madalas ko na itong kinakabit kapag nasisira ang aking tsinelas na goma na may strap. At bumili nga pala ako ng pandikit sa tindahan. Ito nga pala ay 12 pesos. At tinatawag na pansamantagalang pandikit. Yan ay kung tatagal siya. Pero palagi na lang siyang hindi tumatagal. Wa-effect din pala itong pandikit na ito. Pero ang mga konsepto ng mga negosyante, dapat masira ang mga materyales o kaya mga sapatos o sinelas o sandals kasi kailangan itong masira para bumili ka uli sa kanila. Yan ang tunay na walang forever kasi paano sila tutubo? At paano kung hindi nasisira ang produkto nila? Di wala nang bibili. At kung meron nang bibili, di pakonti na lang ng pakonti. At yan daw ang tinatawag na real talk. Hindi pwedeng patibayan ng todo-todo ang mga materyales dahil kailangan may expiration. Kaya kung paborito mo ang isang brand, ay babalik at babalik ka kasi nasisira. Pero pag masdan nyo yung mga bag na mamahalin, kapag mamahalin, ibig sabihin matibay. Kasi ang mga materials to ay hindi basta-basta. At meron silang pangalan na iniingatan kaya hindi man bumili sa kanila, pero napakamahal naman kanilang tinda. Kaya pag hindi man bumili, okay lang kasi marami naman bibili dyan kasi alam nila ang tibay ng kanilang produkto. At malaya ka naman makakabili ng mahal at saka mura. Meron din namang mura. Marami yung mga imitation. Kung mga imitation, may sandals, sapatos, tsinelas, at mga bag na mabibili mo. Kung sa itsura din lang ay pare-pareho sila. Kung sa tingin lang, magkapareho sila. Pero malalaman mo lang ito kapag hinawakan mo na. Iba yung materialis ng mura, iba yung materialis ng mahal. Ang mura, magaspang. Ang materialis ng mahal, pino at hindi basta-basta goma. At minsan, leather pa. At ang goma niya, kapag mamahalin, ay hindi basta-basta. Meron kasing goma, minsan, nagiging parang mamon. Para siyang tinapay nasisira o kaya nagiwaiwalay. At malalaman mo lang ang tibay ng materyales kapag ito'y ginagamit mo na. Kapag nagsasama na kayo ng tuluyan, abay parang partner. Kapag bumili nga pala kayo ng pandikit sa tindahan, siguraduhin ito na mauubos ito. Kasi pag ito'y hindi niya nagamit, ito ay titigas. Kaya inuubos ko na ito
sa paggawa ng tsinelas ito sa pandikit. Ang pagdidikit sa tsinelas na kagaya nito, lalagyan mo yung strap or bubong, lalagyan mo yung pinakaswelas. Kaya ihanay nyo ng ihanay ang pandikit. At ito na yung sikreto natin matapos madikitan. Ito na yung tornilyo. Pwedeng wood screw o kaya metal screw. Basta may ulo yung screw niya. At para siyang pipit dun sa pinaka-strap niya. Bukod sa pandikit na alam nating may expiration. At ito na nga yung pinakasikreto mga kani. I-screw natin to. Magkabilang strap. Ang binili kong screw na 12 piraso ay piso ang isa sa hardware. Kaya 6 sa kabilang strap, kaya 6 din sa kabilang strap. Bali, tigta 3, magkabi-kabila. Kumuha muna ako ng pako para tusukan yung strap. At pati rin swelas. Kumuha ko ng pakong di uno medya at saka ako tinusok ito. Pero siguraduhin nyo lang na ang pagtusok ninyo ay hindi aangat sa pinakaibabaw ng swelas. Kasi baka maapektuhan ng paa nyo. Baka naman kayo masugatan. Kaya paghahapit kayo ng screw, dapat pababa ang direksyon ng screw. Maulit ko nga pala na ang ikakabit yung screw dapat ay may ulo, medyo malapad ang ulo niya para pumiit dun sa strap. Ang gawin nyo, markahan nyo muna yung strap at saka mo tusukan ng pakong unimedya at para mapadali ang pagpihit ng screwdriver. Pihitin ng pihitin hanggang sa lumubog ang screw. At sinisigurado ko sa inyo, bukod sa pandikit, titibay ang tsinelas nyo at tatagal pa. At nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo ang haba ng screw. Ang haba ng screw dapat mga 1 inch o kaya half inch pwede na rin. Basta ito yung may ulo para pumiit dun sa pinaka-strap. At meron akong nagamit dito na may pintura na yung screw. Bali hindi na siya kakalawangin. Yun ang maganda gamitin para pag nababad siya sa tubig, hindi na siya kakalawangin. Para double-double ang tibay. At meron namang screw na stainless at saka aluminum. Ano pa man, basta screw ito na may ulo, okay na yun. Ang mahalaga at importante marunong mangyapit. At sinisigurado ko sa inyo, wala nang angatan ng tsinelas nyo. At ito na po yung kanan, ito na po yung huling hapitin ko. Bali 6 na screw sa kabilang tsinelas at 6 na screw sa kabilang tsinelas. Bali 12 ang screw na nagamit ko. At narito na mga kani, nayari na po natin ang tsinelas nating sira. Eto. At ang kagandahan nito, bumigay man yung pandikit niya ay meron namang screw para pumiit dito. Ay hindi ito basta-basta bibigay. At kung meron kayong ganitong klase ng tsinelas sa inyong bahay, abay ganito na gawin nyo para matibay. At sinisigurado ko sa inyo matibay talaga ito. At nakakatawa namang isipin na nasira na ay nabuo uli. Hindi lang nabuo, hindi lang nadikitan, kundi tinornilyo natin o kaya iniskro natin para talagang tuluyang matibay. At hindi basta-basta siya masisira. Kaya hanggang sa muli po, ito po si Mr. Ranay po na nagsasabing anumang sira ng bahay nyo ay baka makuha natin yan sa pagbutingting. Mula sa tsinelas at iba't ibang parte ng inyong bahay. At hanggang sa muli po mga kani, salamat!